Tara tayo dun kay Vice Ganda. Saan na yun? Saan na yun kay Vice Ganda? Hanapin natin. Ang hirap pag tanga ka nga ni. No? Ang hirap talaga pag ikaw ay tanga nga ni. Dahil alam niyo yun, kahit anong gawin mo, kung tanga ka nga ni, talagang asan na ba yun? Hindi ko mahanap yung kay Vice Ganda. Asan na. Gago, barado si Ma. Pero ito delikado si Vice Ganda dito sa sinabi niya. Baka matanggal ang It's Showtime. Or baka tanggalin ng baka tanggalin sa ang It's Showtime dito. Yari talaga dito. Saan na yun? Hindi ko na makita. Ito ba yun? Real Talk. Ito ata yun eh. Yung OFW na makulit. Saan yun na yun? Hindi. Uy, kita na nawala. Hayop. Doon na eh. Okay na eh. Saan na yun? Habang hinahanap ko, panoorin nyo muna to. Habang hinahanap ko ito, yan. Dapat magising sa katotohanan si Marcos. Samantala, nanawagan naman ang PDP Secretary ng Western Visayas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging mulat na sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balita mula kay Prince Tripoli. Para sa akin, ang insight ko na pag si Tatay Digong magsalita talaga, nangyayari. Ito ang naging komento ng Sekretary ng PDP Laban sa Western Visayas sa si Rich Piad, kaugnay sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na papunta na sa pagiging diktadorya ang pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin may pagkakaila ng kasalukuyang administrasyon na doon talaga papunta ang bansang Pilipinas. Ani Piad, malayo sa katotohanan ang pamamalakad ng Marcos Jr. admin kumpara sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang may konkretong prinsipyo at paninindigan para sa bayan. Kung titignan na rin umano ang sistema sa takbo ng politika sa bansa, talagang hidwaan ng pamilyang Marcos kontra Duterte ang nangunguna. Indirect attack, that's one of my indirect attack on the side of the Dutertes. Na talagang yung mga Pilipino ngayon is very, kung isipin mo, masakit titingnan ang nangyayari sa ating bansa. Dagdag. Alam nyo, totoo naman yun eh. Totoo to na malapit na talaga sa pagiging diktador. Mas grabe pa nga tong anak eh, di ba? Akala natin ina-idol niya lang si tatay niya, pero mas grabe tong anak. Saka iba ang tag dito. Iba ang Caracas. No? Iba ang Caracas talaga, sobra. Kaya tangangani kasi. So ito na, manorin natin yung kay Vice Ganda. Ito nga, President Marcos Administration PhilHealth issue. So panorin. Ate, tara na, late na Unti-unting nasisira. G-Gibbs para pay in installments. Kaya today with G-Gibbs. Borrow with GCash. Tara, ate. Good morning! Nak, bigat. Mamasas to! Nak, ID mo. Matangkat, ma! Made with fresh eggs and milk that help them grow. Mamoy pa, please! Everyday growing moments. Mondes Special Mamon. Orino natin. PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan yun. At yung Ang kademonyohan yun na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Itong ina. Urging you to resign. Resign po.
Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos na Hindi na pag-usapang droga, takbo eh. Ay. Ito panoorin natin ulit. Ang ganda panoorin eh. Ang ganda. Grabe. Sa pool si Marcos dito. Oo. Kahit pa paano may ano rin pala to si Vice Ganda. Nakakaramdam din. Bagay, pinklawan pa nga pala to, no? Issue lang ng PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan yun. Grabe. Grabe. Di totoo yun Yung pagnanakaw, masama na nga yun eh. Tapos yung nanakawan mo, may karamdaman, may nararamdaman, tapos halos hindi nga sila makapagbayad sa taas ng bill nila sa ospital. Tapos yun pa yung nanakawan mo. Talagang sagad sa kademonyohan. Ako, approve ako dito. Ako ay naging kalaban din ako ni Vice Ganda sa mga pahayag niya or mga patama niya sa Tito Vic and Joey noon. Pero eto, approve ako dito kay Vice Ganda dahil sa sinabi niyang to. Totoo talaga to eh. No? Totoong-totoo yung mga sinabi niya rito. At ang malupit pa dito, eto yun. At yung kademonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Doon yun talaga pinaka-baon na baon hanggang buto yun eh. Bangina, paano matutulog yung mga adik yung mga Sarantado ka, Vice Ganda. Hindi kaya matanggal to si Vice Ganda? Hindi kaya gurgurin ng network nito? Nako, Vice Ganda, pag ganyan na ganyan, baka matulad kayo. Sa bagay, wala na rin pa nga pala prangkisa to, no? Hindi baka ipatanggal to sa GMA. Kaya nako po, kawawa naman. Alam nyo naman ngayon, pag ikaw ay against to Marcos Jr., talagang or against ka sa administrasyon or may sasabihin ka lang na sa loobin, talagang gugurguring ka or tinatawag na parang pag-iinitan ka na. Kaya nga sabi ni PRRD, talagang kung usapang diktador, talagang para sa mga Pilipino ay mas triple ho itong si Marcos Jr. Grabe. May karamdaman na nanakawan mo. Sama nun. Yung tipong patay na yung tipong hirap na yung tao, gigipitin mo pa. Yun yung pinakamasamang ginagawa dito sa Pilipinas talaga. Oo, yung mga katulad niya, yung corruption nga, biruin mo halos gasingko na nga lang ang napapakinabangan ng mga Pilipino, nanakawin mo pa. Demonyo talaga kung may tuturing. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napanood nyo at mga dito sa kay Vice Ganda, sa mga sinabi ni Vice Ganda at itong yung pagbanat ni ano kaya ipangalan natin kay Claire? Kay Attorney Blur. Kay Attorney Blur. Blurred. Oo, tawagin natin siyang Attorney Blurred. Kasi parang malabo pa sa blurred yung mga pinagsasabi niya.